Cars PH. Hello mga ka-China Cars! Welcome back to another episode. Ngayong araw, i-review natin ang DFSK E5 PHEV. So far, ito na yung pinaka-tahimik na transition ng PHEV or EV to HEV na nasakyan namin. Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Sa harap nito, merong DFSK na logo na mukhang umiilaw pero hindi siya umiilaw. Tapos may light bar rin siya dito. Tapos napansin ko may air vent siya dito na totoong air vents na tumatagos dito papunta sa gulong. So kakaiba siya, kakaibang feature. Sa side naman, sa wheels, 19-inch yung wheels niya. Tapos maganda rin yung design niya. Una akala mo hubcap siya pero parang may takip lang siya. Pero totoong alloy wheel siya. Kung makikita nyo dito, sa harap wala siyang tint. Tapos pagdating sa likod naman, meron siyang privacy glass. Hanggang dito na rin siya sa likod, hanggang sa rear glass. So ito yung gas tank. Para mabuksan siya, kailangan mo pumunta sa infotainment. Pipindutin mo tong fuel. Tapos buksan na rin natin yung sa charging port para hindi na ako babalik. So sa gas tank, medyo mahirap siya mahanap. Natagalan kami dati. So nandito siya nakatago sa infotainment system. I-swipe mo pababa. Tapos merong fuel button dito. So sa likod naman, parang itsura siyang Audi Q7 yung ilaw niya. Kasi pagka inopen mo siya, kasama na siya umaakyat dun sa tailgate. Tapos 7-seater siya. Natutupi naman yung upuan pag gusto mo magkarga ng mas marami. Tara, puntahan naman natin yung harap. So sa loob naman, napapansin ko na malinaw rin naman yung screen. Tapos parang isang buo lang yung infotainment saka instrument cluster. Magandang kulay yung leather. Akala ko walang wireless charging. Yun pala, nandito. Yun, pagbukas mo nito, charger pala to. Nung una akala ko panoramic roof lang, pero nag-open rin pala siya. Open natin. Pagdating sa controls naman ng aircon, maganda yung design niya kasi lahat physical buttons. Ultimo yung off button, yung auto, yung temperature control, AC, mode, yung mga defogger, saka yung circulation, pati yung lakas ng hangin, kompleto. So, ang bilis na gamitin. Hindi na kailangan pumunta sa infotainment. Pero kung gusto mo sa infotainment, kompleto rin. Lahat nung nandyan, kompleto dito. Yung shifter, modern din yung design. Tapos may unlock siya dito sa gilid na kailangan mo pindutin pag mag-shift ka. Tapos yung park button is nandito sa gitna. Tapos marami rin siyang physical button like sa traction control, drive modes, hill descent, auto hold, saka yung switch ng EV to HEV nandito lang din. Tapos yung electronic parking brake. Room nito okay naman. Marami pang space. Tapos check out naman natin yung second row. Tara. So check naman natin yung headroom. Maluwag din. Halos dalawang kamay ko kasha. Legroom din, maluwag. Aircon vents, dalawa. Tapos may isang charging port nga lang na USB. Tapos meron din cup holders. Flat naman yung floor niya. Tapos meron ding nilagyan dito
Tapos may seat pockets. Tapos both sides merong lalagyan ng bottle. Yung speaker nito parang 8 speaker rin. 8 speaker system. Maganda naman yung tunog ng speakers. Pansin ko rin yung design ng ilaw dito sa reading light ng second row. Para siyang pang aeroplano. Press mo lang siya. Ganda. Check ko naman kung paano pumunta sa third row. Bale, i-fold mo lang to. Tapos i-slide mo. Tapos ang bilis lang umakyat. So yung legroom dito sakto lang. So for reference, I am 5'8", so enough pa naman. Pag punta sa third row seats, hindi naman siya sobrang dali, pero ano naman, acceptable naman. So pag mga bata, tingin ko wala namang problema. Kayang-kaya nilang pumasok ng mabilis sa third row. Papakita ko lang kung paano itupi yung mga upuan para ma-maximize mo yung cargo space. So, ito, pwede mo itupi dito. Yan. Tapos pwede pa itupi yung second row. Kabila, check out din natin kung matutupi pa. Yan. So, laki ng cargo space. Kung makikita nyo. Super haba. Yan, SM Lucena. Let's go. Yan, napaka-responsive ng CarPlay nito. SpeedPlay. So, gamit natin ngayon tong DFSK E5 na PHEV. Napansin ko yung sa battery niya, parang kaya niya i-charge yung battery niya kahit na hindi sa charger. Kasi kahit na minsan 20% na lang, na-charge pa niya up to 40%. Kanina 25% lang, ngayon 26% in ilang minuto lang. So malakas mag-charge tong engine niya. 28% na. Naka-regenerative braking tayo, tapos nagcha-charge din yung battery through yung sa engine niya. So I think very efficient itong sasakyan na to. Anong una, parang akala ko kasing size lang to ng mga Veloz. Pero nung may mga nakatabi ako na Veloz, parang mas malaki siya ng konti. So, I think in between siya ng Veloz at Zenix. Parang ganun yung size na itong kotse na to. Ang price nitong Ultimate variant ay 1,880,000. Sa tingin ko, okay to na family car kasi matipid siya sa gas. Parang 20 kilometers per liter ang average consumption namin. Tapos pwede pa siyang pure EV mode up to 100 km range. Ang charging time nito from 25% to 100% is 4 hours. Pag full charge at full tank ang E5, kaya nito mag-travel up to 1,150 kilometers. Thank you sa DFSK Philippines for letting us experience this E5 Ultimate for a week.